marriage counselors, dahil siya po ay dumaan sa pain at sa trouble ng mga problema sa kanilang pamilya. Marami po mga pastors ang nag-preach dahil dumaan sila sa mga sugat na minsan nilang iniyakan, pero sila po ay nanalig sa Panginoon at sila ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen? Kaya yung ating po mga scars, they are not shameful. Hindi po nakakahiya. Okay? Hindi po nakakahiya. They are actually strategy. Ito po yung dadaanan, hindi po natin dapat ikahiya. Dahil ito'y patunay na tayo ay maaaring pagtagumpayan ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiyato. Ang kasalanan ay hindi natin dapat ipagpatuloy. Pero kung ikaw ay dumaan sa mga struggles na ito at ikaw ay nagtagumpay, huwag mong sabihin, Pastor, hindi po maganda yung aking nakaraan. Pero ngayon, dahil ikaw ay inayos ng Diyos, pinagtagumpay ng Diyos, maaari kang gamitin ng Diyos para sabihin sa iba na maaari din nilang pagtagumpayan ang mga bagay na yan. Amen? How many of you wants to be a blessing to others? Hallelujah! Kung ikaw ay may testimony, huwag kang mahiyang ibahagi ito sa iba. Kung ikaw ay may testimony, mag-testify ka, mag-share ka sa iyong life group, hindi mo kailangan ng plataforma na ganito. Ang kailangan mo ay ikaw ay magbahagi lang, kahit isang tao, ikaw ay gagamitin ng Panginoon para makita nila na merong tunay na pag-asa at kaayusan na nagagaling sa Diyos. Amen? Maybe the relationship that broke you will position you to counsel someone. Maaaring yung iyong pagkawala ay na iyong in-endure ay magbigay sa inyo ng mga pagkakataon para i-comfort yung ibang taong dumadaan din sa ganung problema o sa ganung pagkakataon. At maaaring yung mga disappointment na iyong napagtagumpayan ay magdulot ng kalakasan para sa buhay ng iba, sa pananampalataya ng iba. So your pain, your brokenness can expand your ministry or our ministry. Now, dahil po araw ng mga gusto kahapon at meron pang overflow ngayon, di ba, hindi pa mamaya kasi umapon dahil maraming tao kahapon. Guys, kung sabihin ito, Jesus is the only one who will never break your heart. Si Kristo lamang ang siyang hindi magbibigay ng pagkabagabag sa iyong puso. Ang mga tao, sila po ay papalya. Ang mga relationships ay merong tendency na magbago. Ang iyong damdamin ay madalas nagbabago. Pero ano kung sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same. Basta pagkitin po natin, yesterday, today, and forever. Pagkitin po natin muli, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Maring iba sa inyo ay nagtatanong yung araw na ito. Bakit ako dumaan sa ganitong sitwasyon? O bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako nalaglagan? Bakit ako iniwan? Bakit ganito yung diagnosis sa akin? O bakit hindi nagtagumpay yung aking business? Sa mga pagkakataong yan, gumugulong ang kaaway, tapos ka na, wala ka ng pag-asa. Pero ano pong sinasabi sa inyo ng Diyos? God is saying, you are being formed. Meron akong hinuhubog sa iyong buhay. Meron akong inaayos sa iyong buhay na napakagandang bagay. Ano pong sabi ng Romans 8:28? Okay? Hindi po sinabi na that all things are good. Hindi po sinabi na wala ka ng problema. Ano pong sabi dyan? Basahin na po natin. And we know that all things work together for the good of those who love God. Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Taas po ang kamay. Amen. So, all things, kasama po dyan sa all things yung mga good times. Kasama rin po dyan yung mga not so good times. All of these things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. So, nandito po yung katotohanan na ang mga bagay na ito, sabi dyan, God works them for the good. Meron pong pagkakaiba, not all things are good in your life.
ng Diyos ang nagdudulot ng pagkabigo at pagkadurog ng inyong puso, pero hindi niyo po sinasayang yung mga pangyayari niyo. He knows how to work things out together for your good. If God would take a cross, diba yung cross po ang humanity's worst injustice. If He could take the cross and turn it into salvation's greatest victory, He can redeem your heartbreak. Amen? Kung yung cross na kinasusuklaman ng mga tao, na ginagamit bilang isang parusa para sa mga makasalanan, ay ginamit ng Diyos para sa ating pong kaligtasan. Kaya niyang gamitin ang iyong pagkabagabag para sa kanyang katagumpayan. Ano pong sabi ni Jesus dun sa cross when He was there? Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Pagkatapos ng sa ikatlong araw, ano pong nangyari? Siya ay nabuhay muli. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So kung kayang gamitin ng Diyos ang cross, humanity's worst moment, and turn it into salvation's victory, He can redeem your heart. Friday may bring you, Sunday restores you. Amen? We're not finished. You are being formed. Amen? Sabi mo sa katabi mo, we're not finished. We are being formed. Okay? Hindi mo pa katapusan. Inaayos ka ng Diyos. Inuhubog ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! So ano po ang gagawin natin sa isang puso na magabag o nababagabag? Okay? Kung ikaw ay nababagabag na itong bagay mo, una, bring it honestly to God. Ilapit mo ito sa Panginoon. Nilabas na. Ilapit mo ito sa Panginoon. Huwag kang mag-pretend o huwag mo itago sa iyong sarili. Katulad mo ni King David, he poured out his complaint before the Lord sa Psalm 142. Tandaan mo, kayang-kaya ni Lord ang iyong mga panalangin. Hindi mo kailangan mag-umusli sa Kanya. Kung ikaw ay nasasaktan, manalangin ka. Kung ikaw ay nalulungkot, manalangin ka. Kung ikaw ay may pinagdadaan, hindi mo kaya, manalangin ka sa Diyos. Bring it honestly to God. Huwag mo sarili. Pangalawa, refuse isolation. Refuse isolation. God listens to your prayers, and there are times that He uses people para tayo po ay bigyan ng kalakasan ng kalooban. Amen? Sino dito may mga kaibigan na maaari po nilang lapitan na magbibigay po sa kanila na magpapalakas sa kanilang pananampalataya. Amen? Sabi mo, napigyan mo yung katabi mo, sabi mo, salamat ng dito ka. Ano po ginagawa ng away? Sa ating pong church, meron po tayo mga counseling groups, the Freedom Ministry, and pray with us. We are going to open up a counseling ministry rin po this year. At dito po ang ating mga pastors to counsel and guide yung mga suliranin ay tulungan po tayo ng pananampalataya, sama-sama po tayo pananampalataya kapag tatagumpay tayo ng Panginoon. Amen? Because healing grows in community. Join the life group. And lahat na kapag hindi po, huwag po kayo puma-absent sa church dahil hindi kayo okay. Pag hindi kayo okay, lalo na pumunta sa church. Amen? Hallelujah. Sabi mo, tanong mo, katabi mo, okay ka ba? Kung sinabi ng okay na hindi yan okay, hindi pinagdadaan. So, it's a good thing that you are here in church today. Amen? Hallelujah. So, healing grows in community. Sabi po ng Ephesians 4:9-10, that two are better than one. Kapag meron pong nalaglag, ay kapag ikaw ay nalaglag, ikaw ay kasama, meron kayang tumulong sa iyo. Pero pag Pilipino, iba eh, bago nalaglag ka, matatawa naman ko na bago matulungan. Pero tutulong pa rin, hindi po ba? Kaya napakahalaga po na meron po tayong kasama na magpapalakas at magbibigay po ng patubay sa atin. Sabi dito, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall,
one within his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Okay? Mabuting may kasama ka. Mabuting may napananampalataya ka. So, two are better than one. So, refuse isolation. Pangatlo, ang kailangan natin gawin, ask what God is for me. Tanungin po natin, ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Mag-shift po tayo mula dun sa why me? Patungo dun sa Lord, what in me? Ano yung ginagawa, ano yung nais mo mangyari sa akin? Lord, ano ang nais mo humugin sa akin? Tandaan nyo, kapag si Lord ang humikilos sa buhay nyo, may magandang igulong-igulong. Ikaw man ay dumadaan, inalaw ng Panginoon na dumaan sa problema niya. Hindi man niya kinos yung problema, pero meron siyang gagawin magandang bagay sa ginagawa. Why? What? Ano ang inutulong mo sa akin? May pangapat at panguli. Let your story serve someone. And let your story serve someone. Yung iyong buhay, kabuuan ng iyong buhay ay testimony para magabayan din ang iba. Hayaan mo na gamitin niya ng Panginoon magpatutuo kung gaano sa kabuti, kung gaano sa mahabagin, kung gaano sa magbigaya, at kung gaano sa makapangyarihan sa iyong buhay. Katulad ng Revelation 12:11, how did they overcome the devil? They overcome the devil by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Nandun yung pagtatagumpay nila dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Sila ay pinagod, pinalaya, at yung kanilang pagpapatuto sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay ang naging dahilan upang sila ay pagtagumpay. Laban sa tao. Your testimony is someone else's survival manual. Nangyari sa akin ito, maaaring din mangyari sa iyo. Pinagtagumpay ako ng Panginoon, pinalaya ako ng Panginoon, pagtatagumpay ng palalayain ka ng Diyos. Yung iyong testimony ay maaaring magbigay ng kalakasan ng pananampalataya sa iba. Amen? Palakpakan po natin. Sabi ko ng Psalm 147 verse 3, He heals the broken heart. Malapit ang Panginoon sa mga puso na babagagan at siya ang nagbibigay ng lunas sa mga kabagagan natin. He binds up their wounds. Kasi hindi po pinabaliwala yung ating mga sukat. Hindi niyo po pinabaliwala yung ating mga naranasan. Hindi po sabi, He binds them. Inaayos niya, pinamagaling niya. Ba, ang mga doktor po, mga surgeon, data, para po maalis yung mga hindi magandang pati upang ikaw ay gumaling. Yung mga nagtutubog ng ito ay pinapadaan po nila yung ito o inak sa apoy para ma-refine, ma-purify po yung mga iwan. Yung pattern, yung gumagawa po ng palayok, dinudurog niya po yung clay para po maipulma po ito. At may mga pagkakataon na hahayaan po ng Diyos ang breaking sa ating buhay to bring healing. Ito po ang ginagamit niya para tayo po ay mabubuo. Sa araw na ang puso ay sineselebrate, ang pag-ibig ay sineselebrate. Tandaan po natin that the safest place for your heart is not in someone else's hand. Kasi sabi natin, sasagutin na kita, ingatan mo yung aking puso. The safest place for your heart is not in someone else's hands. It is in the hands of God. Ibigay mo ang iyong puso sa Diyos. Ang tao ay maaaring pumalya sa kanyang mga pangako. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagbabago at siya ay mabuti at tapat. Amen? Palakpakan po natin ang mga. Kahit naduguan ang iyong puso, kahit nadurog ang iyong puso,
remember this. A broken heart in God's hands becomes a breakthrough heart. Amen? Puso mong sugatan, tubuan, ay maaaring gamitin ng Panginoon para ikaw ay maging breakthrough, hindi lang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng iba. Amen? Hallelujah.